I'd like to introduce our speaker for tonight, no? Talagang itong coach na ito eh, ang laki ng, sabihin ko talaga coach, ang laki ng utang ko talaga dito, no? Kasi kapag kasi sinabi niya, ito ay income ka, ito gawin mo, ito, ganyan. Tapos, dati pa, nung ano, bago-bago pa talaga ako, pansit. Dati pa talaga nung bago-bago ako, sabi niya, "Abi na, ibato mo sa'kin, mag-ano, mag-breakout room tayo, sama ka, tapos dalhin mo siya, oh, so gan'to, gan'to, gan'to." Ay, talaga, pay in ka agad on the spot, data, sabi, "Amin na yung data mo, oh, gan'to, gan'to." Gano'n. So, makinig tayo tonight kasi talagang marami tayong matututuhan kung paano nga naman talaga makapag-pay in on the spot, 'di ba? So, yang mga skills na yan, eh, na nagagamit ko na rin siya kapagka meron tayong mga invite, ganyan. Yan si Fats Out, ano yan, um, pay in yan, ay hindi, ano, enrollment at pay in yan kaagad on the spot, 'no? Nadaan ko yan sa matcha, eh. So so nagkape kami, pero ako mas maraming kinain. Anyway, so ipakilala natin ang speaker for tonight. So she is a millennial digital entrepreneur. Magna cum laude siya, 'no, tourism sa Lyceum of the Philippines University. Grabe 'no, magna cum laude, mag-i-speak tonight, 'di ba busy pa 'yan, talagang ano lang 'yan, pinakiusapan na ano, mag-train for tonight. So makinig tayo 'no. She is a medical, dati pala siyang medical representative in a national pharmaceutical company kasi nga resigned na 'yan. Kaya naman inggit na inggit ako diyan, 'di ba? So kahit anong oras mo 'yan kausapin, tanungin ay available siya, 'no? So, she is also a former travel agency sales manager, the director ng Yuzana 2021 Taiwan Travel Qualifier din, incentive qualifier. So, let us all welcome our speaker for tonight, Lyra May de los Reyes Atilano. Hello, Coach! Hello, hello. Ayan, thank you so much, our Coach Joy. Ano yan? Upcoming director. I-declare ko na talaga. Amen! Ayan. Ayan, upcoming director. Kayang-kaya talaga ng organization niya na eh. Ayan, so thank you so much for introducing me. So hello to everyone. And kaya late kayo napapasok kasi nag-goal setting pa kami. Binigyan pa ng numbers muna si Sis Joy. But anyway, ayan. So, hello to everyone. Sino po yung mga nagra-run dito ng PPPS? Can you type in PPPS? Or kung less than 2 months ka, probably hindi ka pa na-on board. Ganyan, di ba? Baka hindi mo pa alam yung PPPS, but can you type in PPPS kung less than 2 months ka in the business? Ayan. So, para malaman natin sino yung mga bago. Okay? Ayan, ulit. BBS ulit, yes. Kasi ang goal talaga ng business natin is to continuously run for PBBS. Paulit-ulit lang talaga yan. Okay, so ayan, congratulations sa mga bago, no? You made the right decision by starting your business in Yusana. So, nakaka-proud yan, okay? So, give yourself, di ba, a pat on the shoulder, no? Na good job, self, di ba? Na nag-move forward ka. You made that very first step to start your Yusana journey. Ayan. So, good job to everyone ng mga bago. And again, welcome. So, this is one of the systems already laid down by the team. So, sa Core Edge, may mga training tayo. Corporate natin every Friday, may pa-product training, di ba? And eto naman, we thought of the Coach Trish. This is our initiative para yung mga bago matuto na kaagad ng skills, 'di ba? Hindi yung laging hihintayin si upline, 'di ba? So what if meron ka ng kausap right now and biglang ngayon na siya available, 'di ba? So para at least prepared ka na, ready ka na talaga. These are the trainings that you really need to deep dive on. Okay, so make time for this. This is every Tuesday at 7 p.m. So
Let me share my screen kasi exciting tong pag-uusapan natin yon. Sino po dito yung mga um, tawag dito, yung mga ginugusto, okay? Yung gustong-gusto mo na ang batting average mo maging 1:1. Ibig sabihin, sa bawat isang taong makausap mo, pay in talaga. Ayan, meron ba? Can you type in the chat box? Ayan, di ba ang sarap nung ganon? Yung kada kausapin mo, pay in, mag-start talaga siya. Okay, so ano yung kailangan para mangyari iyon or para makalapit tayo doon, ma-work towards natin yung sarili natin on that goal? Kailangan alam natin paano mag-negotiate. Okay, so tonight we will talk about the art of negotiation. Okay, so merong week na 1:1 ang batting average ko. So, sa bawat isang nakausap ko, nag-pay in sila on that path, na-enroll ko sila on that path. So, meron din namang week na hindi siya 1:1, okay? Pero at least, di ba, nakikita mo na, uy, I'm going there, di ba? Na, na nag-i-improve na, okay? So, kung dati, ang batting average, so batting average yung tawag, kasi di ba sa baseball, so, binibilang doon sa kada ilang pitch, ilan yung tumama sa, anong tawag doon? Basta yun. So, ilan yung tumama, okay? So, kaya siya batting sa bat, from the term itself, sa bat, okay? So, ilan yung tumama sa bat? So, kunyari, 4 na hagis, 2 yung tumama. So, same thing inyo sana, 4 na presentation, 2 nag-pay in. So, ang batting average mo, 4:2. Okay? Tama ba o baliktad? 2:4. 2:4, no? Baliktad. O, nakita ko sa Ate Dea. Ano talaga to, yung magaling na talaga sa number 2 eh. Ay, hindi. Ano lang pala sa ano siya, sa tawag dito sa language. Ayan, so 2:4. So, ang goal natin, syempre ang sarap nun, di ba, na maging 1:1. Okay? So, hindi man siya all throughout, pero at least merong weeks, di ba, na nagwa 1:1, wag na dabawiin. O sige na, talagang magaling na to sa numero. Yan. Okay, so pag-usapan natin, ano ba yung negotiation? So, strategic discussion siya. So, discussion, ibig sabihin, between two parties, hindi lang ikaw yung nagtutok ng nagtutok. Hindi po pwede yun, okay? So, yan ang first thing that we need to understand dito sa negotiation. Dapat naririnig mo ano yung concern, ano yung comment, ano yung clarification ng taong kausap mo. Kasi kung ikaw lang ng ikaw, natapos na yung presentation, hindi man lang siya nabigyan ng chance to speak, ano yung thoughts niya, negotiation na mangyayari. Okay? Baka mahiya na lang siya na magsabi sa dulo, 'di ba? Kasi na-feel niya na parang hindi naman siya pinapakinggan. So kailangan umpisa pa lang na bibigyan natin sila ng tone of the meeting na you are free to speak your thoughts. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan pagdating dun sa flow, okay, ng presentation, monologue. Kausap mo pala yung salamin. Join ka na ba? Join na ako. O, salamin kausap mo. Walang points yun. Ayan. So, and the second point is that resolve an issue, okay, nagre-resolve, okay, you're coming up with a solution, you're coming up with agreement, okay, in a way that both parties find acceptable. So, kaya agreement siya kasi both parties nag-decide na okay doon, okay, sa napag-usapan nyo. So, ano ba yung business process natin? For us to have a downline or customer, kasi tama ba, after presentation, dalawa naman talaga eh. Hindi natin pwedeng i-push for business kung talagang gagamit lang siya ng product. So, hayaan na lang natin gumamit ng products. Kesa, gusto niyang mag-product, pero pinilit-pilit mo mag-business, na visit lang siya sa'yo. Ang ending, hindi na lang siya bibili, di ba? So, ang goal natin, dalawa yan. It's either downline, ang makuha natin from presentation, or customer. Pero, kung yung taong kausap mo, initially, products ang gusto, pero somehow, nagiging interested sa business, ibang usapan yan. Handling objection yan. Diyan papasok yung negotiation na tinatawag natin.
Okay? So, as much as you can, as much as interested ang guest mo on the business ang goal, ang end goal natin, okay? Na maging associate siya, na maging distributor siya. Kung talagang nagsabi siya right there and then, sorry talagang gusto ko lang mag-purchase ng product, then customer, preferred customer naman, or from your retail iyon. Okay? So, bago mangyari yan, of course, we do our follow-up or closing. And bago iyan, presentation, bago mag-presentation, inviting, saka prospecting. Okay? So, can you type in the chat box? Tingin nyo, saang part na to pumapasok yung negotiation? Saan sa process na yan? Sige nga, can we see in the chat box your thoughts? Saan ba pumapasok sa proseso na yan? Saan involved dyan ang negotiation? In 3, 2, 1, time's up. Finish or not finish, pass your paper. So, closing, yes, tama sa closing, meron yan. Sa follow-up, yes, meron yan. During presentation, meron din po iyan. Kasi during presentation, may mga hints na yan, di ba, ng ano yung interest, ano yung concern. So, dyan pa lang nagne-negotiate ka na rin. Okay? Matter of fact, sa inviting, may negotiation din bago mo malak in ang sked, di ba? So, nagne-negotiate din kayo ng schedule, okay? Na you two would come up together na free kayo, okay? So, inviting, meron na kaagad yan. Okay? Prospecting, wala pa kasi tayo palang nakakaalam nun na pinoprospect natin sila. Okay? Pero malaki ang role niyan later on. Okay? So ngayon, in closing, most of the time, nasa closing talaga ang negotiation. So remember, closing the deal is not just selling. Hindi siya basta nagbebenta ka lang. It is moving people from where they are to where they should be. Okay? From point A to point B, helping them make the right choices and take action toward their financial freedom, peace of mind, legacy, whatever it is na nakita nila na solution ang Usana. Okay? Whatever it is na interest nila, priority nila at the moment, or needs talaga nila at the moment. Dalawang bagay lang naman yan. Pag walang need, or hindi niya masyadong gets yung need niya, syempre, susugatan mo yan, di ba? Para maramdaman niya yung pain, yung sakit, di ba, ng need. Kung kailangan pa niya i-realize. Kung meron na siyang need right away, so, may sugat na, ibig sabihin, bubuhusan mo ngayon ng kalamansi, yung sugat. Okay? Para maramdaman niya lalo yung pain and ma-appreciate niya yung i-offer mo na solution. Okay? So, ano pa? So, kung wala, okay, and kailangan pang laliman, hukayin ang need para ma-realize niya. Kung walang present need, ano yung kailangan na next? Interest. Okay, kailangan alam mo yung interest. Okay? Kasi yun yung, dun kayo magne-negotiate, yun yung pag-uusapan nyo later on. Pagdating sa closing the deal, na mag-a-act ka na for the sale. Okay? So, it's either interest or need. Okay? So, powerful pag parehas meron. Yan. So, ngayon, ano pa yung mga preparations bago tayo pumunta sa flow ng presentation natin, ng discussion natin. So, ang dami na nating na-share. Okay, so meron ako dito practical tips, pero can you share in the chat box ano yung preparations that you do na for mindset, okay? Para lumaki ang mindset, para maayos ang mindset. Ano yung mga preparations na kailangan natin for that? Sige nga, na usually you're already doing. Can you type in the chat box? Na-share ko na rin to from my previous talks. Tinanggal ko na dito yung slide. Kasi quiz talaga ito kung naalala nyo pa.
So, galingan nyo sa quiz natin ngayon. O, i-type ninyo sa chat box. Ano yung mga preparations ba na kailangan, okay? Para na tatama yung mindset, na ayos natin yung mindset. Especially if this is your first time to do business. Diba wala naman talaga tayong entrepreneurial mindset. Diba? So, natututunan natin saan iyon. Ayan. So, can you type in the chat box? Yan. Kailangan nag-iisip tayo ha. Hindi kayo pala, hindi lang ako yung nag-share. Kailangan nag-iisip din kayo. Sige, so kung ano yung naiisip nyo ngayon, can you type it in the chat box? Yan, pag hindi nakapag-type, walang isip. Charot. Gamitin ang isip. Ayan, sige. Walang mali at tama na sagot. Okay, huwag kayong mag-alala. Kasi lahat ng mga isi-share nyo dyan, na thoughts ninyo, valid yan. Okay, sige. Paano natin ini-improve ang ating mindset? Meron ba? Mukhang ang haba ng tinatype ni Sis Joy, nag-i-enumerate siya ng ng 10 preparations. Ayan, so sabi ni Miss Irma, profiling the prospect and his or her needs. Yan, very good yan, no? So, ito more on practical na ito, na preparations. So, bago yung practical preparations, ano yung preparations natin for the mind? Okay, tirit na ba? O type nyo tirit. Naging para isipan, okay? Ayan, very good. Okay, attend trainings, read books, saka listen to growth mindset. So, sabi ni Ate Dea. And then si Marge, reading. Okay, so para lumaki yung mindset natin and maitama ang mindset natin, mai-align siya in business, negosyante mindset, kailangan we attend trainings, diba? We read books, and then we listen to podcast o kaya YouTube, 'di ba? Kinig-kinig ka habang nasa daan ka about anything about growth, personality development, about business, about finance. Okay na mas matututo pa tayo. Alright, so yan talaga siya, no? Kailangan ma-cultivate natin yan, mahasa natin, okay? Patuloy natin na nilalagyan, okay, ng input itong very important, okay, na asset natin, which is our brain, okay, our mindset. Ayan. So ngayon, ito na yung practical preparations. Ito yung nabanggit ni Miss Irma kanina. So kailangan know your prospect. So check mo muna bago pa dumating sa presentation, 'di ba? Ito yung process of prospecting. Check mo social media, ma-post ba ito? O sige, ito. Kung ang prospect ay hindi masyadong nagpo-post, ano sa tingin mo ang kanyang concern or objection pagdating sa meeting? Sige nga, type. Kung ang prospect ay hindi nagpo-post sa social media, ano ang magiging objection niya? Ganyan po ka-importante ang prospecting, guys, ha? Na, kasama po yan, yung pag-check sa social media, hindi lang basta nagsusulat ng pangalan. Okay? Pino-profile kasi natin sila. Ayan, di ako techie, I'm a private person, hindi magagawa kasi very private person, medyo introvert, takot ma-scam, okay? So, tama lahat yung sagot ninyo, no? Ang common concern nila is their personal capability. Ayan, walang time, di ba? Ang common concern ay personal capability. Yan yung nakakatakot na concern. Okay? Kasi kung pera lang ang problema, ang concern, madaling gawa ng paraan. Kaya pa rin niya mapa-on the spot. Ang nakakatakot, yung sarili nila, hindi sila sure kung magagawa nila. Kasi hindi ko linya yan. Yan yung mga common concern, di ba? Hindi ko linya yan. Hindi nga ako masyadong ma-post, makausap sa tao, ganyan. Okay? Ganyan yung prospect ko kanina eh. Sabi niya, sabi ko, so kung bukod sa budget, ano pang concern mo? Sabi niya, paano yung process ng business? Paano ko mausap? Kasi hindi ako ma-post sa social media eh. Sabi ko, actually, oo nga, nakita ko nga. Inisip ko nga kung sisendan kita ng message kung buhay ka pa ba eh. Grabe. Pero syempre, to make the discussion light lang, di ba? So, tawa-tawa lang, ganyan. Kasi para hindi masyadong seryoso, di ba?
So, sabi ko, wag ka mag-alala kasi andito naman ako, tutulungan naman kita, and ang goal mo lang is unahin yung mga close friends mo. So, yung mga kaya mo nang ma-invite ka agad, unahin mo na sila pag nakausap natin, um, nakuha natin ano yung mga products na gusto nilang simulan, o ilagay natin on your account, okay? Kasi unang concern niya is the budget. So, mamaya, pag-uusapan natin yun. So, I just want you to understand, okay? And kailangan talaga ginagamit natin ang brain cells natin, di ba? Hindi lang yung speaker ang nagsasalita. So, um, I want you to understand, una pa lang sa lahat, di ba, na yan yung mga ginagawa natin sa prospecting and meron niyang connection later on sa presentation na. Para alam mo na, kung alam mo kung ano i-expect, di ba, na concern ng guest mo. Kung alam mo kung ano yung concern niya, makakaisip ka na ngayon, ito yung ikikwento ko sa kanya. Kasi baka hindi mo naman concern yun. Ako kasi hindi ko concern yun kasi ma-post naman ako sa social media, ganyan. Even before, pwedeng hindi ako masyadong ma-post kasi sobrang workaholic ko, ganyan. Pero yung hindi ka ma-post kasi hindi ka confident sa sarili mo, or um, hindi ka or dahil private person ka nga, ganyan, hindi ko naman siya concerned. So, hindi siya makaka-relate sa akin. So, makakaisip na ako ngayon, sino yung pwede kong ikwento sa kanya? Gets niyo po ba yung point? Bakit importante ito? Na pinoprofile natin ang ating mga guests. Okay? So, malaking bagay yan pagdating sa negotiation. Part yon yung story na isi-share mo sa kanya na makaka-connect siya. Best pa nga kung makaka-invite ka ng tao na ka-mirror niya. Okay? And then form. Okay? So, pag-uusapan niyo yung family, occupation, recreation, and then motivation bago mo ibagsak yung inviting message. Tama? So, yan yung usual way. Pero sa akin po, as you know, nabanggit ko na to sa mga previous trainings na hindi na po talaga ako nagpo-form sa guest ko. Yung form, ginagawa ko siya sa simula ng presentation. Okay, doon ako sa opening. Kasi minsan, ang dami yung pinag-usapan. Pagbagsak mo ng inviting message, biglang scene zone ka lang. Hindi na ako mag-aktaya ng oras, di ba? Right there and then, may message kita, invite na kita. Okay? Kung hindi ka interested sa ngayon, o di saka ko i-build yung relationship para later on, pag na-invite kita ulit, mag-yes ka na. Okay? So, for me, mas time efficient yan sa akin. It really works for me. Okay? And then send prospects background to your upline. So, kung hindi pa ikaw yung nagpe-present, especially sa mga 2 months and below, nagra-run ng PBTS, no? So, ito yung mga kailangan mo i-send sa upline mo para aware siya, di ba? Hindi siya surprise pagdating ng presentation sa kung ano yung profile ng guest. So, lalagay mo presentation schedule, kailan ba yan? April 9 at 10 a.m., mga ganyan. Okay? Tapos name, relationship with invite, kaano-ano mo siya, work, okay, anong work niya, single ba yan, married, with kids ba? So at least makaka-prepare din yung upline mo ng mga stories na makaka-relate siya. Breadwinner ba siya? Ano yung pressing need niya o kaya interest? Ano ang possible objection niya? Capital, networking, personal ability, di ba? So, kung naalala ninyo, yung 4 na personality types, okay? Dominant, sanguine, di ba? Influential, dominant, influential or sanguine, steady, saka corrective. Okay, 4 yan. So sa 4 na to, ayan, okay, gamitin ulit natin ang brain cells natin, kids ha. Sa 4 na personality types na to, alin sa tingin nyo na personality yung most likely walang need pero may interest? Okay. So, dominant, influential, steady, corrective. Sa 4 na personality types, alin dyan sa tingin ninyo yung wala siyang masyadong need pero may interest ito for sure? Okay, sige. So, dominant, sabi ni Matt. Yung iba po, sa tingin ninyo, alin doon?
Tiret na. Ayan. Any other bets? Bukod sa dominant? Meron pa? Tiret na? Okay. Si Mads lang yung nag-isip ha. Plus 10 points for recitation. Ayan. So, para dun sa mga bago lang marinig yun. So, meron tayong four personality types. Yung una, dominant. So, dominant, ito yung mga goal-oriented. Sila yung mga usually supervisory, managerial level, nagnenegosyo na ng sarili, ganyan. Okay? So, goal-oriented sila. Okay? And then, influential, ito yung mga happy-happy lang, di ba? Life of the party sila. Sila yung mga nagyayaya lagi sa barkada. Pag sinabi nilang dito tayo kakain, dito tayo magkikita, doon pupunta ang barkada. Okay? And then, steady, sila yung um, mga, ano lang, share lang sila, tingin-tingin lang. Observe lang, ganyan. So, steady lang. As in, literal, steady. Okay? Pero yan yung mga warm, okay? They glue your team together, okay? Kasi very warm ang personality ng mga yan. And then, corrective, ayan. So, um, sila yung mga nakakakita lagi ng mali, okay? Kahit walang mali, bibigyan ka ng mali. Kaya nga corrective, di ba? So, sa apat na yan, ang usually talaga na walang need or hindi masyadong into need, pero interest ang focus, yung mga influential. Sanguine sila eh, happy-happy lang sila. So, ang i-highlight mo lang dyan, travel incentive, pay in na po iyan. Kasi, yan yung personality nila, di ba? So, happy-happy lang, di ba? Gusto din ng mga yan, mga travel, ganyan. Okay? So, pag influential yan, more on interest lang yan sila. Okay? Yung dominant, pwede somehow, walang masyadong need, pero for sure, meron pa ring need, especially sa health. Kasi yan yung mga workaholic yung mga yan. Okay? And mga mukhang pera rin yung mga yan. So, yun naman ang interest nila. O may need sila sa health, tapos interest nila pera. Okay? Ayan. So, yan yung mga kailangan na naisisend mo sa apply mo. Mas maganda nga kung nahahasa mo yung sarili mo, na may mention mo din dyan kung ano yung personality type eh. Dominant ito, coach. Yan. So, iba-iba kasi ang takbo ng presentation. Depende sa personality type, okay? Hindi ka pwedeng sobrang haba pag sanguine, maboboard sila pag influential. Gusto nila happy-happy lang, travel lang. Hindi ka basta magta-travel tayo dito, kunin natin to sis, may Japan ngayon, tapos next year Dubai. Ganyan lang, excite mo lang sila, game na yan. Hindi pwedeng mahaba yung presentation, okay? Pag sa kanila. Okay, so yung mga gusto ng very detailed, okay, that could be the dominant and then the corrective. Okay? So, steady, saktuhan lang rin yan. Hindi rin masyadong mahaba. Pero, pwede silang ma-extend yung patience nila. Kasi nga, very warm ang personality nila. Parang for the sake of decency, sige, mag-stay ako. Okay? So, yan. Now, importante also to prepare your mind and heart set. So, ito yung tatlong bagay na titingnan sa'yo ng prospect. Yung sincerity mo, yung excitement mo, saka yung confidence mo. Any of these three na missing sa'yo during presentation, mahirap magpa-pay on that. Kulang ka ng sincerity, mafe-feel nila yan. May sincerity pero parang walang excitement, saan ba ako dadalhin na to, 'di ba? So magkakaroon sila ng doubt, kaya mo ba silang dalhin? And most especially confidence, 'di ba? Kumpiyansa ka ba sa ginagawa mo? Baka nung tinanong networking ba 'yan, hindi mo maisagot, 'di ba? Hindi mo masagot. Ano ko yung sabihin ko dito? Networking daw. Oo. Ganyan. 'Di ba? So, hindi mo na i-share ano yung difference ng Usana versus other networking company. So, makita nila na kulang sa kumpiyansa, mahirap mo rin yan na mapapay-in on the spot. Lalo na kung ang personality types ng mga yan, dominant sa correct. Okay? So, kailangan yan yung ma-check mo, di ba? So,
presentation check muna bago vibe check, fit check, di ba? Bago ang presentation, check dapat yung mga yan. Sincerity, excitement, saka confidence. So lahat ng mga yan, madedevelop mo siya sa'yo. Hindi kasi yan agad-agad naman eh. So, madedevelop mo yan sa'yo kapag umaattend ka ng trainings, again, nagbabasa ka ng libro, nakikinig ka sa podcast, di ba? Pakinggan mo si Jim Rohn, di ba? And makinig ka kay Joel Osteen, di ba? So, grabe mag-declare ng abundance yan. Wala ka talagang limiting belief pag pinakinggan mo yun. Okay? So, remember, you can never say the right words to the wrong prospect. And also, you can never say the wrong words to the right prospect. So, kahit pamali-mali yung mga pinagsasabi mo dyan, pero right prospect na siya, ibig sabihin, perfect timing na sa kanya, nandiyan talaga yung need niya, nakita niya ang Yusana as a solution to that need, or yung interest niya nag-match sa kung anong binibigay ng Yusana, yan ang right prospect. Ngayon, kung talagang hindi pa perfect timing yan, okay, wrong prospect pa, kumbaga at the moment, ay kahit gaano kagaling ka mag-discuss, mag-share, di ba? Hindi pa rin yan makakapag-start kaagad. Okay? Pero pwede natin, again, ma-negotiate. Okay? And makapag-bargain tayo. So, ito yung presentation flow that we need to understand. Hindi po tayo agad nag-uumpisa na kapag pinakilala ka ng downline mo, nandito yung aking coach, siya yung tumutulong sa akin sa business. So, siya yung magpe-present ng opportunity na to sa'yo. Hello po, Coach Lyra, nandiyan ka na po ba? Hello, so ngayon pag-usapan natin ang Yusana. Hindi po gano'n. So, meron tayong priming na tinatawag. Okay, mamaya mas pag-uusapan natin yan. So, ito yung flow dapat. Unang-una sa lahat, alamin mo, ano yung nakuha namin ito kay Jason Shi, okay, na guest speaker ng Yusana, keynote speaker ng Yusana sa regional convention sa Singapore. So, kailangan alam muna, malinaw muna, ano yung satisfaction ng prospect sa current life niya. Okay, sa health, sa finances, di ba, sa options, sa flexibility ng time, di ba? So, yan yung mga pwede yung pag-usapan during priming. Okay, ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa ang presentation ng Yusana, nag-o-opening pa lang kayo, nagkikwentuhan pa lang kayo. Yan yung mga natatap mo na topic. So, kunyari, kanina pagpasok ng guest ko, uy, sabi ko, kumusta? Saan ka? Sa bahay ka na? Kasi 2 p.m. siya nagpasked eh. So, hindi siya normal na oras ng tao na nagtatrabaho. Tama? Kasi ang trabaho ng tao, usually sa atin sa Pinas, 5 p.m. ang tapos. So, yun yung bungad ko sa kanya. Tapos sabi niya, sabi ko, tapos na work? Tapos sabi niya, hindi na ako nag-work eh, nag-resign na ako. Ting! Okay. Ting! So, dapat kina-capture mo yan, piniplace mo muna siya dito, iipunin mo muna sa brain, okay? Tapos mamaya, gagamitin natin yan, ilalabas natin yan. Parang flashcard, di ba? Tago muna sa brain, mamaya ipa-flashcard mo ulit yan, okay? Ilalabas mo siya ulit. So, tapos, ano pang next na sinabi ko sa kanya, talaga, saan ka ba nag-work dati? Sa DOTR daw siya, ganyan-ganyan. Tapos, namatay daw yung mother niya. Tapos siya yung pinalit. Sabi ko, talaga? Pwede ba yun? Sabi niya, yes, para lang maka-fill in sa work. Sabi niya, hindi nga ako nurse pero para lang maka-fill in sa work, pinasok ako. Antindi, di ba? May ganun palang mga situation sa gobyerno. Okay? O yan, tama. Ting! Okay. Tapos dinagting na sa akin, namatay yung mother. Sabi ko, talaga, kailan namatay yung mom mo? Sabi ko, ganyan, 2018 daw. Tapos, ano kayo namatay? Cancer. Ting! Di ba? Alam na natin yung mga needs niya, di ba? Tapos, so alam natin yung mga ipa-flashcard natin mamaya. Ano pang sabi ko sa kanya? Tapos gano'ng katagal ka na doon sa DOTR? 5 years. Tapos, ba't ka nag-resign? So, kailangan aalamin mo, uungkatin mo kung ano yung mga sinasabi niya. Ba't ka nag-resign? Na politics, ganyan-ganyan. Ting! Ting, dami ng ting, diba? Tapos, sa 5 years ka-batch ko siya sa college. So, kung 5 years siya nag-work, hindi yun yung first job niya. Kasi a decade ago na kami graduate. So, sabi ko, so anong first job mo?
waiter daw siya, ganyan, sa catering, blah, blah, ganyan. Pinagkakaabalan mo ngayon, may car rental business, okay? So, nirerentahan yung car niya, ganyan-ganyan. Okay, so alam ko na yung mga kaganapan niya sa buhay, okay? So, paano ko malalaman ngayon ano yung satisfaction niya? From dun sa mga sinabi niya, may hint ka na kahit papano, di ba? Kasi in politics, ganyan. So, for sure, dissatisfied with the employment, di ba, na nagkaroon siya. Ang best dyan, okay, para malaman mo kung ano yung level of satisfaction niya sa buhay niya, is you ask the person, what made you interested to check on this income? Okay, you type in the chat box para mas lumalim sa atin, mas maalala natin. What made you interested to check on this invite? Yan po ang wag na wag ninyong kakalimutan na itanong. Okay, sa guest ninyo. What made you interested to check on this invite? Kasi yan ang pinaka-major thing. Okay. So, sabi niya, syempre, para meron additional source of income, since hindi naman palagi nirerentahan yung sasakyan ko. Okay, so, so tapos na tayo, di ba? Na-dig deep na din natin on why change is important sa ating pag-uusap sa kanya. Okay, so, ang sabi ko sa kanya is, paano ko ba tinawid? Kasi kailangan ma-bridge mo na siya eh. So, tinawid ko siya. Ang sabi ko sa kanya, yes, that's really true, no? Kasi right now, ang importante naman, hindi magbawas ng source of income, pero magdagdag talaga. Okay? And you know what? Atin kasi dito sa Philippine setting, hindi naman sumasabay yung income natin, yung salary natin doon sa inflation. And that's something that we cannot control, ang inflation. Ang bilis-bilis niyan tumaas. Yung sahod natin sa work, hindi naman nagta-times 2, nagta-times 3. So, importante talaga that we add another source of income. Okay? And, tas eto na, papasok na dyan yung I-story mo. Okay? So, kwento ka na, quickly lang, na ma-relate mo sa kung ano yung need niya. So sabi ko sa kanya, and you know what, in this kind of business na i-share ko sa'yo, hindi, tawag dito, hindi siya impossible na from extra income maging income replacement yung kikitain mo dito. So kwento na ako sa kanya. So in my case, I started mga $40 lang ang income ko. Mga 2,000 lang yun in a week. Pero you know what? After a year, I was able to earn 29,000 in a month. Yung 29,000 na yun, kinikita ko siya sa work ko after 5 years bago ko kitain yung 28K as a manager. Manager na yun ha. So kailangan ididiin ko sa kanya gaano kalaking value yun na kinita na sa'yo sana after a year. Okay? Pero inyo sana, I was able to earn that in a year. So, naging income replacement ko na ang Yusana dun sa major na source of income ko. And this is the great part. So, dapat pag great part, excited ka, kailangan yung boses mo nag-iiba, di ba? And this is the great part. After just 2 months, alam mo yung 1 month income ko na yon, naging 1 week income ko na lang. I was able to earn 38,000 in just 1 week. So, syempre siya, wow, talaga, ganyan-ganyan. O di na ano mo na i-connect mo na, 'di ba? Bakit importante na i-take niya ito, okay? Na magkaroon ng pagbabago sa buhay niya and bakit ito yung magiging magandang bridge platform for that change. Okay? Gets niyo po ba yung flow natin? So can you type in gets kung gets natin 'yan? So paano ngayon, Coach Lai? Wala pa naman akong ganong income, wala pa naman akong ganong resulta. You might be thinking, di ba? So, kung wala ka pang ganong resulta, kwento ng ibang tao. Okay? Pwede mo ang ikwento, alam mo, lalo na kung kaparehas ng industriya, alam mo, meron din kami na nasa government na ang ganda sa government kasi ang laki ng benefits, 'di ba? Yun, sinabi ko rin yun sa kanya kanina. Ang dami ng benefits, 'di ba? Yan nga yung reason bakit yung mga tao hindi nila mapakawalan yung work sa government kasi maganda yung benefits for retirement.
Okay, for retirement. What if hindi ka na nga umabot sa retirement dahil sa stress na meron, di ba? Puro sakit na ang inabot. So, nakarelate siya ngayon kasi nga yung mother niya nagkaroon ng cancer. And basically, because of stress, because of the work environment. Okay, so connect. Pina-flash ko na ulit yung mga naipon ko na cards, okay, na binanggit niya kanina. Okay, so kailangan maipakita mo yung value na yun. Alright, so maganda ang benefit, pero yung salary ang liit. Okay, so yung isa sa mga business mentor ko dito na na former government employee, ganito ganyan ang income niya, sa kanya ko nalaman na ganito lang pala yung yung income sa government, blah blah. And you know what? After just 3 months in the business, kung ano yung kinikita niya sa work niya, kinita niya na sa negosyo ng Yusana. 'Di ba mga ganyan? So kailangan talaga importante na nagne-network ka within the network. Okay? So can you type in network within Yusana? Okay? So dapat alam mo yung story, okay, ng mga tao na nasa Yusana. Bakit sila nag-start? Ano yung challenges nila? Ano yung naging resulta nila so far, 'di ba? Ano yung mga nagbago sa kanila? So magagamit mo kasi yan. Okay, now, ito na ang next na flow natin. Why direct selling? Okay? Or hindi naman natin sinasabing direct selling kasi ang invite natin usually dropshipping, tama? So, bakit dropshipping? So, kukunik ko na siya ngayon. Bakit maganda yung opportunity na to na dropshipping? So, bibigyan ko na siya ng idea about dropshipping. So I've been doing the business for the past 5 years now, Pao, and what I really love about dropshipping is that literal dropship talaga. So meaning to say, seamless ang logistics, yung mga clients mo na order on your website, okay, na order on your website, ang magpapadala ng orders nila across the globe, yung partner company na natin. Okay, so dropship talaga siya ng products. So kung may kakilala ka sa US, sa Canada, yung office na nandoon sa US and Canada, sila na bahala magpa-deliver right on the doorstep ng kakausapin natin. Okay, na friend mo, relative mo, ganyan. Ano pa yung hina-highlight ko doon? Ang hina-highlight ko for dropshipping is na-eliminate yung headache na instead na meron kang malaking warehouse na aabutin ka ng millions of pesos, ito in this business, all you have is a website. So sa website, kung ano yung kakailanganin na products ng client mo, yun lang yung mai-out. Okay, hindi mo kailangan magtabi ng marasan damakmak na products na hindi ka sure kailan mo mai-out. Okay? So, yes, tama. No rent, no business permits, diba? So, yun yung mga hina-highlight ko sa kanya. Bakit maganda itong business na to? Ang next na i-connect ko sa kanya, para maipunta ko na sa Yusana ngayon, itatawid ko na, diba? Dropshipping to Yusana. So, sabihin ko sa kanya, ang importante in dropshipping kasi is we partner with the right company. Dahil at least ito, isa lang yung accountable na company from manufacturing hanggang sa ma-deliver yung product. Unlike when you do the traditional dropshipping, nag-Shopee ka, Lazada, something is wrong with your product, ang daming accountable. Nagka-problema ba sa rider? Nagka-problema ba sa'yo sa packaging? Sa supplier mo ba? What if yung supplier mo hindi pa siya yung manufacturer? So, ang daming dinadaanan. Pero in this business na i-share ko sa'yo, isa lang yung company na involved. Okay? So, mula manufacturing hanggang sa maipadala ang products to our customers, one accountable company lang. Okay? And ang maganda dito, nasa health and wellness industry tayo. So, papasok ko na ulit, ipa-flashcard ko na ulit yung concern niya kanina, di ba? Na she lost his mom because of cancer, ganyan. So, doon ko i-bridge, i-connect. So, alam mo yung health and wellness industry, kung papasok ka man ng negosyo, yan yung pinaka-essential na hindi mawawala. Okay? So, during pandemic, di ba? Ano yung pinaka-top na negosyo that time? Health and wellness. Right? And hindi yan sad. Kasi everyday, may nanganganak. Everyday may nagbubuntis. Everyday may gustong mag-lose ng weight. Everyday may gustong maging healthy.
Tama? Everyday may gustong makarecover from certain diseases na meron sila, from cancer, from stroke, diabetes, etc. Ganyan. So, ang maganda with our company is tayo yung pioneer in cellular nutrition. So, this is with Usana. Familiar ka na sa Usana? Ayan, so kwento-kwento na siya. Oo, narinig ko na yan kasi sa company namin before, ganyan-ganyan, meron nang nag-alok sa akin ng supplements ba yan? Sabi niya ganyan. So sabi ko, gano'n ka ka-familiar with it? Yun lang daw na supplement. So hindi niya alam ano yung meron sa sa business side, okay? Syempre, ang invite ko sa kanya, business, di ba? So, yun ang i-highlight ko. So, sabi ko sa kanya, alam mo, parehas tayo kasi 2040, narinig ko na, so kailangan laging konektado ka, okay, dun sa sinasabi niya. Alam mo, parehas tayo, kasi 2040, narinig ko na yung sana, ikakagraduate lang naman natin, hindi, so wala akong pakialam dyan. Ang goal ko is makapagtrabaho, ganyan-ganyan. Tapos, 2019, after 5 years of working just like you, ayan, so binabalik ko na naman yung flashcard, kung ano yung mga common kami, di ba? So, super compatible na kami. So, importante yun. Kasi kailangan alike kayo. Makita niya na parehas kayo na nakikita niya yung sarili niya sa'yo. Okay? So, kung nakikita niya yung sarili niya sa'yo, ibig sabihin, kung nagawa mo tong business na to, kakayanin niya din. Okay? So, sabi ko sa kanya, just like you, 5 years na ako sa work. And pag 5 years ka na kasi, yan na nag-iisip ka na, what's next after this? Tama? So, ganyan-ganyan. Tapos, sabi ko sa kanya, and alam mo, I really believe na if an opportunity keeps on presenting itself, ito favorite line ko to, if an opportunity keeps on presenting itself again to you, ibig sabihin, meron ka pang hindi nakikita. And hopefully this time around, makita mo na siya at I share you sana sa'yo ng full concept. Okay, so yun na. So type na ako ng slides ko with you sana, ganyan-ganyan. So kung nakaka-attend naman kayo, 'di ba, ng Health and Freedom natin, kung paano ko siya pinrime, yun yung priming natin sa Health and Freedom eh, 'di ba? Yung meron tayong mga graphs ng inflation, in between, pag wala, utang, ganyan. So hindi ko kailangan ipakita yung slides na yon. Kasi ang gusto ko, ma-feel niya na sincere yung usapan, talagang natural yung connection, ganyan. So yung mga ganong slides, hindi siya kailangan naka-up on the screen. Okay? Pwedeng, dun mas nakikita nila yung confidence mo. Na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung sinasabi mo. Okay? So, start na kami. So, nung shinare ko sa kanya ang screen, ang pinakita ko kaagad sa kanya, ano yung difference ng active sa passive income para bumaon talagang malalim sa kanya. Bakit importanteng gawin niya to? Kasi ito yung promise ng Usana, passive income. Okay? So, yan. And then, ito yung show how to succeed in Usana. Yan, syempre ikwento ko na rin naman yan kanina. So, yan ang presentation flow. Okay, so bago ba to sa inyo? O ayan, i-screenshot nyo na. Kailangan yan yung pattern. Okay, kasi kapag hindi natin sinunod ito, nag-jump ka kaagad dito, nag-jump ka kaagad dito without even priming. Ano ba yung need ng guest, di ba? Ano ba para sa kanya ito? What's in it for him or her, di ba? So, yun ang importante eh. Kung para saan ito sa kanila, ano ba ito para sa kanila? Not para sa atin, hindi yung personal gain natin. Of course, happy tayo once na nag-generate ng points yan. Pero primarily, ang ipapakita mo sa kanila is ano ito para sa kanila. Okay? So, yan. Now, remember, we need to make prospects understand they need Usana. Okay? So, kailangan makita nila na kailangan nila ang Usana. And again, kung hindi need, interest ang kailangan. Okay? Make prospect understand they like Usana, diba? In terms of interest naman nila. So, if not Usana, what better opportunity is there? Ito favorite line ko talaga to. Ini-interject ko yan sa habang nag-go through ako sa presentation na, alam mo, wala na talaga ako nakitang ganito kagandang opportunity sa Usana, lalo na sa lifetime matching bonus. Doon ko yan favorite sabihin. Wala akong nakitang ganitong opportunity outside Usana. Natuloy-tuloy ka, bibigyan ng 15% bonus, di ba? Just because Usana honors you na ikaw yung tao na nag-bridge kanya to this opportunity. Di ba? Tapos magpo-post ka, hayaan mo siya mag-isip.
maisip niya na, oo nga, no? Okay, so yan. And again, if not you, who, di ba? So ito, lalo na kapag may mga, um, na, may nawala na sa kanilang loved one, di ba? Ang lalim ng hugot dyan. If not you, who, di ba? So, tinunek ko rin sa kanya na, so tinanong ko later on, nung pagdating na dun sa mga degenerative diseases, anong cancer pala yun sa mother mo? Lung cancer daw. So, meron na naman kami commonality. Sabi ko sa kanya, ay, parehas pa sila ng lolo ko. I lost my lolo in 2014. And due to suspected lung cancer, hindi pa nga iyon na-diagnose talaga eh. Pero nawala na siya. Hindi na siya na-diagnose kasi ang dami niya pang complications. May diabetes and also kailangan i-take into consideration yon before further lab test, ganyan-ganyan. So, sabi ko sa kanya, yung sa part ng yung sa vision ni Dr. Wensto yan kinwento. So, kasi 'di ba sabi doon, I dream of a world free from pain and suffering, free from degenerative disease. So, binalik ko siya. So, degenerative disease, like cancer, like what your mom had, ganyan-ganyan. So, ano nga ba ang cancer ng mother mo, blah, blah. So, yun yung binanggit ko sa kanya. And, ang sabi ko sa kanya is, alam mo na pag-isip-isip nga ako 2014 shinare sa akin yung Yutana. 2014 din namatay yung lolo. So, sayang pala, no? Sana sinimulan ko na siya before. Baka na-extend pa yung life ng lolo ko. Pero alam mo, everything happens for a reason. The fact na nandito ka ngayon, checking out Yutana, and both of us lost a loved one already, all the more reason na dapat i-share natin to. There really is a pressing mission para matulungan yung iba na hindi na humantong doon sa diagnosis na may cancer, may ganito, ganyan. Kasi preventive ang goal natin sa Yutana. PE na ba kayo? Diba? PE na? So, dapat may mga ganyang interjection ng mga realizations, mga malalalim, di ba, na nakaka-connect siya, okay? So, ngayon, eto na, closing flow. Ito ang flow naman sa closing. So, yung mga sinasabi ko kanina ng mga ini-interject ko, kasi po, kung paano ako mag-present, always be closing talaga. ABC. Always be closing. Saan nagsisimula yan? Nagpo-post ka pa lang sa social media, always be closing ka na dapat. Binibuild mo yung brand mo, di ba? Nagpa-priming ka, nagko-closing ka na nun eh. Di ba? So, pagdating sa presentation, opening, nagpa-prime ka sa kanya, nagkukwento ka, nag-share ka rin ng story, tinatanong mo siya, kinoconnect mo rin yung knowledge mo or personal experience mo, ganyan. Nagko-closing ka na ulit nun. So, ang closing, hindi siya nangyayari right after the presentation. The moment na nag-i-invite ka pa lang sa kanya, di ba? Tapos, chinek niya yung profile mo, nakita niya yung post mo, ay, mukhang okay naman to si Lyra pala, ganyan. O sige na nga, mag-yes nga ako dito sa invite niya. Closing na agad yun. Kino-close mo na siya. Okay? Kasi again, ang closing is leading a prospect into a decision. Okay? So, lead mo siya sa decision. Sige, punta ka ng presentation. Na-priming mo, na-open mo. Importante yung opening. Kasi pag hindi mo na-open ng maayos yan, wala ka pong i-close. Magsasayang lang kayo ng oras sa dulo. Magti-thank you na lang kayo sa bawat isa niyan. Okay? Wala ka i-close eh. Hindi mo siya mapipiga. Ano ba yung concern niya? Kasi hindi mo siya na-open. Okay? So, kaya importante ang opening. Okay? Closing din iyan, ang opening. Part ng closing. Okay? So, remember, always be closing. Can you type in the chat box? Always be closing. So, yung aking upline, si Mike Flores, talagang sa kanya ko nakuha iyan. Grabe, always be closing talaga yan. So, matindi ang mindsetting. Talagang pay in ka ganyan sa sharing. Okay? And then, syempre, yung mga OG mentors natin, di ba, yung mga leaders natin sa 4Edge, always be closing yung mga yan kung paano sila mag-present ng Yutana, kaya pay in talaga. Okay? And then, ask the right questions. Baka kasi hindi ka nagtatanong. Okay? Can we type in the chat box? Ask. Kailangan tinatanong natin yan. Nagtatanong tayo. Okay? So, ano bang nangyari sa amin kanina? So sabi ko sa kanya, so nag-ano na ako, so sa dulo ng slides, smart positioning, ganyan.
Okay. So, in between, may mga tanong-tanong ka na dapat. Kunyari, sa ano, sa um, comparative guide, okay? So may mga list of multivitamins, supplements, 'di ba, nutritionals na nandoon. So share ka lang niya sana, compare mo siya. Ako ang favorite kong comparison, Centrum, sinasabi ko na premier brand kasi yan for me, premium brand yan para sa akin, ganyan-ganyan, kilala, blah, blah, blah. So just for the sake of comparison, tapos tanong ko siya, di ano ko na highlight ko na, di ba, na 5 sentimo lang nakukuha mong ROI dyan sa Centrum. Tapos tatanong ko siya, anong brand gamit mo? Pala, Centrum. Sorry ako pa yung nagdala sa'yo ng masamang balita. Ginaganyan ko lang, para light lang, okay? Pero, yung mga ganun kasing, tawag dito, um, sinasabi mo, may diin yun eh. May diin sa kanya, may impact yun. Okay na, oh my God. Tapos pinakita niya pa, ito yung Centrum, ang laki. Tapos yung Kirkland, di ba? Yung Kirkland, alam mo dito, ano lang yan, 1 star, 1.5 star, ganyan-ganyan. Okay, so asking the right questions. Okay, so ngayon, napapalalim mo siya sa belief niya sa Yutana, sa products. Okay, tapos pagdating sa business, so pagdating dun sa part na napakita ko na sa kanya yung um, yung capitalization, napakita ko na yung 6 ways of earning. Sa dulo, di ba, merong nakalagay doon na 1 business center or 3 business center. So, ano yung kaya mo, sa tingin mo, ano yung mas kaya mong simulan? Okay, so wag ka mahihiya magtanong kasi nga, ang kasunod na yan is ask for the sale. Hihingi ka na, okay, magtatanong ka na, ililid mo na siya para you can make a sale, okay? And ang sale natin is kapag nakapili na sila ng package and nabayaran na yung package na yon online. Okay, so yan na yung next step eh. So bago yan, magtanong ka na, ask for the right question. So sabi ko, so anong mas kaya mo, anong mas comfortable sa'yo simulan? Na hindi mo naman ikahihirap. So ginaganyan ko pa. So sabi niya, yung 20K, sabi niya ganyan, mga 20K. So kailan mo siya balak simulan? Tanong mo ng ganun. Mga next month, sabi niya ganyan. Next month pa, hindi pwede to, dapat ngayon na. So, ganyan tumatakbo sa isip natin. Next month pa eh. So, ngayon, ito-dwarfing mo siya. So, dwarfing, okay? Can you type in the chat box? Ayan, dwarfing. Dwarfing, ibig sabihin, mula sa malaki, papunta sa maliit. Okay? Mula sa 50,000, papunta sa 20,000. Kung hindi kayang 20,000, sige, kung ano yung kayang simulan. Okay? So, dwarfing yan. Dwarfing also applies to mula sa next month to next week to ngayon na. Right this moment, start ka na. Okay? So, dwarfing ang tawag dyan. So, alam ko na sa isip ko, okay, kailangan i-dwarfing ko to kasi next month pa ang plano. Sabi ko, bakit next month? Okay, so ask the right questions, 'di ba? Bakit next month pa? Kasi yung para sa bayad ng car rental ko, sabi niya ganyan. Nagpagawa kasi ako ng sasakyan. O valid yung reason, wala nga nalimas nga ang budget kasi nagpagawa ng sasakyan eh, 'di ba? So magastos talaga 'yan. So next month pa siya magkakaroon ng budget na extra na pwede niya ialat sa iyo sana. Okay? So ngayon, ask for the sale na. Ito yung proposal ko sa iyo. Ayan. So negotiation na yan. Okay? So mamaya, pupuntahan natin yan yung negotiation na part. Kung ngayon, kung nag-ask for the sale ka na, nag-offer ka na sa kanya, ito yung suggestion ko sa iyo. Ito yung proposal ko sa iyo. Tapos, ito pa sinasabi ko. Ito yung proposal ko sa iyo. Kasi, hindi naman ako nandito para lang mag-share ng isa na sa iyo. I'm here para matulungan ka talaga to make that first step. Sinasabi ko talaga yan. Kumpiyansa, 100%. I'm here to make you move, to make you make that first step. Okay? Para makapagsimula ka sa Yutana. Okay? So, yan. Tapos, negotiation. Ngayon, kung meron siyang objections, kung i-handle yan. So, part din ito ng negotiation. And then, ito ang nakakalimutan ng marami. Na-handle yung objection, nag-feel self-found, natatandaan naman, 1 step backward, 2 steps forward. Ginawa mo na yung mga process na yan ng pag-handle ng objection. Alam mo ang nakalimutan mo? Ito, nakalimutan mo mag-ask ulit for the sale. So, paano mo sasabihin yan?
Ito ang linya ko. Okay ka sa game plan? Okay. Pa-enroll na kita. O, punta na kami sa website. Okay? So kung hindi siya okay sa game plan, handle mo ulit. May objection pa yan. Okay? So are you guys learning? So kailangan ito ha, ask for the sale again. Huwag niyong kakalimutan. Yan ang nakakalimutan talaga. Yung parang after mo ma-handle yung objection, in-expect mo na for follow-up siya. Eh kung pwede naman siyang ma-on the spot ngayon, ayan, kasi kung ipapatagal-tagal mo pa yan, mamaya, dahil sabihin ko sa'yo, wala na yung interest na yan, nagbago na yan. Ang dami kong experience na ganyan before, na pay-in na siya, hindi ko pa in-enroll kaagad. Kasi sabi niya, sige mamaya, parang ganyan. Sige mamaya, usap tayo ulit. Ay, nag-usap sila ng asawa niya, hindi na natuloy. dapat in-enroll ko na, di ba? So, ask for the sale again, okay? Huwag kakalimutan. And of course, ayan na, pag nag-okay na, close the deal. Enroll na tayo. Okay, o, screenshot nyo na to. Alright, so that's our closing flow. And eto na, last 2 points na lang. So, common concerns of prospects, ano ba iyan? Ito ang usual na concern nila dapat. Tama, di ba? Will I get my capital back? Mag-ROI ba ako dyan? Paano? Kailan? Can I do this? Kaya ko ba ito? Yan yung nakakatakot na tanong, di ba? Kasi kung may personal capability concern talaga sila, medyo mahirap mapapiin yan. Okay? Pero kung yung concern niya lang is kayang masolusyonan ng support system na meron tayong mga ganito, ganyan, na support sa kanya para maaral niya yung negosyo and magawa niya yung negosyo na mas madali, pay-in pa rin yan eh. Pero yung hindi niya talaga sigurado yung sarili niya, naku, mahirap talaga yan. Matagal pa yan. And siya ang kailangan mag-work out nun sa sarili niya. Hindi, wala kang magagawa. Kahit anong sabihin mo, wala ka talagang magagawa kapag may personal battle within, okay, sa sarili. And next is, will you help me? Okay? Tutulungan mo ba ako? Who else will help me? So ito yung mga concerns na to, dapat nasasagot mo na to during presentation. Hindi kasi ito usually sinasabi ng prospect natin. Okay? So dapat na na-anticipate mo na, nai-interject mo na to in between presentations. Nababanggit mo na, kunyari, nagpakita ko ng capitalization, di ba? So, 50K, 30K, 20K. So, kwento mo na ako, I started with 50 mil kasi mukhang pera talaga ako eh. So, 3 business centers yun, ang potential income niya, 150,000 versus yung 1 business center, ang potential income, 50 mil. So, doon ako sa times 3, di ba? So, nag-start ako with 50K, wala akong pang-start na yun. Sinimulan ko lang with 3 credit cards. Kaya nga lugi pa ako kasi hindi naman ako nag-package. Pero 500 points yung sinimulan ko. Hinati-hati ko siya in 3 credit cards. So, 46K that time, inabot ako ng more than 50K. Okay? Pero alam mo ba, 3 weeks lang, ubos na yung products ko. I just kept on sharing yung sana. Kasi yung mga hindi naman magbe-business, they can buy right away yung product ng Yutana. Dala-dala ko na siya. Okay, so nagkakaroon siya ng confidence ngayon na, okay, so nasasagot na, di ba? Will I get my capital back? Yes, check na check. Saka andito naman ako, tutulungan naman kita. So ang goal mo lang is makapag-invite ka ng mga kakausapin natin, yung mga products na sisimulan nila, okay, tawag dito, sa kanya kasi wala siyang pang-capital, iba yung concern niya eh. Pero kung yung may pang-capital, so yung mga products simulan nila, so na-start mo na i-move yung products mo, okay? So yan, and then can I do this, 'di ba? So kaya ko ba 'to? Huwag kang mag-alala kasi magkasama naman tayo dito. Ako naman ito eh. So kilala mo naman ako lalo na kung hot market mo, warm market mo. Kilala ka talaga nila na hindi ka mang-iiwan, 'di ba? Na talagang very supportive ka, 'di ba? Na alam nilang tutulungan mo talaga sila. So pwede mong sabihin 'yon na ako naman 'to, kilala mo naman ako eh. So kung hindi naman sila hot and warm market, ang sinasabi ko ganito, ako naman to eh, you can check in my social media kung paano ako magtrabaho. Day in, day out, I talk to people. As in, confidence level 100% dapat.
Okay? So, para nabibuild yung sarili mo, edification po iyan. Dapat marunong ka mag-edify ng sarili mo na suwabe lang. Okay? And then, will you help me? So, part na rin yan, kasama na yan doon. Who else will help me? So, we have a system already. We have trainings on entrepreneurship, on skills. So, hina-highlight ko pa na I myself, ako yung nag-train, ako yung nag-organize, ganyan. We also have for products, etc. Ganyan-ganyan. Okay? Ito na ang common concern na wala dito sa list na to. Pero ito talaga yung common concern. Tama ba? Ang usual concern naman talaga ng prospects na nami-meet natin, wala silang pang-start eh. Or kulang yung pang-start, hindi abot ng 20 mil. Tama? So, ito yung gusto kong masolusyonan, okay? Na marunong tayo mag-negotiate on. Okay? Kasi most of the time, ito lang talaga. The rest, ano yan, kaya yan ng ano, ng iStory, 2K lang daw. Ay, alam mo, 2K pinapatos ko yan, Day. 2K, titingian ko yan. Titingian ko siya ng worth 2K. Tapos, yung 6 na essentials na kailangan, kukunin namin yon um, sa mga kakausapin namin. Okay? Negotiate talaga. So, kung ano yung kaya, simulan mo na. Game na, go na, di ba? So, push na kaagad. So, how will I start? Not enough yung capital. Ito na tayo sa exciting part. Negotiation. So, number 1, maximize the power of priming. Okay? Can you type in the chat box? Priming. Okay? Yan, mini essentials. Tama, pwede. 1,000. Magkano nga ba? 1,050? Okay? So, social media post, pero kung 2,000, ay, i-maximize ko ang 2,000 niya. Wag lang yung 1,050. Sasagad na natin yan. So, yan, negotiation, maximize the power of priming. So, paano ka magpa-prime? Social media, mag-post ka sa My Day, story, ganyan. Kung hindi masyadong ma-post, i-try mo kahit once a day, once a week. Kahit once a week. Tapos, alam nyo, ang ginagawa ko, may mga araw naman kasi na hindi talaga ako, wala akong masyadong, creative juices sa brain ko para mag-isip-isip ng mga bonggang post, ng mga, may bonggang impact talaga na post. Alam nyo, sa mga ganong panahon, ang makakatulong sa inyo, Facebook memories. O, memories nyo sa Facebook, i-share nyo siya ulit. At least may post ka na. Easy peasy, di ba? Hindi ka masyadong nag-isip. Share mo lang yun. O, tapos na, di ba? O kaya yung mga nakikita mo na mga inspirational quotes, di ba? Sa mga pages, o kaya memes, yung mga nakakatawa, di ba? I-save, ako ang ginagawa ko, sinisave ko sa Messenger yun. Pag nag-scroll ako, may nakita akong magandang post, i-save ko, i-send ko siya sa Messenger ko. So may conversation kami ng sarili ko. Tapos, pag may memes, yan. Tapos ngayon, o di Monday na. Ang gusto ko sa Monday, matindihang mindset. Okay? So, katulad nung kahapon, ang pinost ko ay about parents, di ba? Na yung, so shared quote lang yon na yung work mo, iayon mo siya doon sa oras sa schedule ng anak mo kasi it's better to be part of the memory than to hear the story. So yun yung post, 'di ba parang kung nanay ka, oh my God. 'Di ba? Tapos makaka-relate talaga na ah, dapat ako din, 'di ba? Dapat nga nag-iisip na talaga ako na maghanap ng iba pang opportunities na yung magiging present parent ako sa anak ko, 'di ba? Ganyan. So yun yung Monday na shinare ko. Okay? So ngayon, na-share ko na siya, di ba? I-unsend ko na siya sa sarili ko. Para alam ko yung mga tapos na dyan, di ba? Kasi minsan ang dami ng mga pinagsisend ko sa sarili ko eh. So, ayun, para natatrack ko, okay, tapos ko na i-post to, ina-unsend. Yung kayo na nga lang ng sarili mo nag-uusap, nag-unsendan pa kayo. Yan. So, ang point doon, mag-post, okay, mag-my day or story. Minsan nag-story ako na mga nakatag na kayo, i-maximize nyo na yun, i-share nyo na lang naman, di ba? So, at least nakikita ng mga prospects na pag in-invite mo sila, talagang may ginagawa ka. Okay? So, remember KLT,
Sabi ni Zig Ziglar, if people like you, they will listen to you. So pag nakikita mo na sa story mo sila, like ka na nila. Pag nakikita mo nag-heart, nagpo-comment, okay, like ka na nila. So papakinggan ka nila. First step pa lang yan. Hindi pa yan tapos, okay? But if they trust you, okay? So unang part is no pala, wala kasi dyan yung no. So no is ibig sabihin, no kapag no kanila, okay? So makikita mo yan sa social media mo, nandiyan sila, di ba, nakasubaybay, sa stories, pwedeng nandoon, pero nasa stories mo, pero wala sila sa mga postings mo. Wala silang heart, wala silang interaction doon, wala silang comment. So, viewer lang sila. They just know you. Okay? Alam lang nila. Okay? So, titingin sila. If they like you, so no, like na tayo, like. So, if they like you, they will listen to you. So, kapag nakita mo na yan sa stories mo, tapos nagko-connect din sila sa'yo, nag-heart na sa mga post mo, ganyan, like ka na nila. Like ka na talaga nila. Kasi ang dali lang naman mag-scroll, di ba? Hindi na ako mag-react. Pero kung meron ng somehow connection, magre-react yan eh. And kapag like ka na nila at sinendan mo sila ng inviting message, more likely they will say yes. Okay? Malalakiin mo ng schedule yan. So papakinggan nila yung presentation mo. But this is the important part. Trust. So no, like, trust. Okay? No, like, trust. So, if they trust you, they will do business with you. So again, priming din po iyan, yung mga nilalagay mo sa story mo, they will trust you eh. Kasi nakikita nila na may ginagawa ka talaga. Ako, yung mga puyat moments ko sa Italia na halos alas 4 na kami matapos ng meeting, pinupost ko talaga siya. Diba? So nakikita nila na I'm really disciplined in my business, na kapag tumama sila sa negosyo ko, makakaasa sila na I am there 100%. Diba? Sabi nga nung kausap namin kapon ni Tita Milet, mag-meet tayo ulit bukas para sa onboarding kasi kako bukas. Ngayon na lang. 8 p.m. Italy time, 2 a.m. Philippine time. Sabi niya, mag-meet tayo ulit bukas. Naku, pupayatin ka na naman namin. Naku, wag po kayong mag-alala kasi wala naman po akong work. So, pwede po akong matulog ng mahaba after na to. Diba? So, yung mga ganong notion, somehow, di ba, nagtatanim yun sa kanila na, okay, this is someone that I can depend on, di ba, na nandiyan siya, present siya palagi. Okay, paano kapag nag-work? Okay, paano kung nag-work ka? Hindi mo naman maibibida na wala naman akong work, di ba? Pero paano mo maiko-connect na they will trust you? Ay, mas powerful yun. Kasi it shows discipline talaga. Okay, so nung nag-work pa ako, sinasabi ko na don't worry, ano naman eh, nandito naman ako, whether kahit na nag-work ako, present naman ako on my business and I can really help you get started. Okay, so mga ganyan. Ayan, natanong daw ni Fats last night. Diba? So, mas powerful yun kaya, yung nag-work ka, tapos you can really tawag dito, you can really declare sa kausap mo na tutulungan kita, sasamahan kita dito. Kasi I'm very disciplined. Every day I talk to people. Pag wala akong nakausap about you sana, nanginginig na ako niyan. Nagaganyan pa ako. Okay, so para na somehow light lang, pero may impact yun, yung mga ganyang nakakatawa na na linyahan, okay? So, after mong mag-priming sa social media, next na priming mo would be the opening sa presentation. So, kailangan matap mo yung need, okay, sa opening na pag-usapan na natin niya kanina, and ma-bridge mo siya sa solution and how you sana can become the solution sa kanilang needs or interest, okay? So ngayon, this is very important in negotiation, itong smart positioning. Wag na wag talaga mawawala yan. Okay, so i-highlight mo na when you start, this is you, yung mga next na kakausapin ko, if they want to start right away, nasa ilalim mo na yon. Okay, so hindi yan false promise kasi hindi mo naman sinabi na yung mga next na kakausapin ko, mag-i-start sila. Nasa ilalim mo yon. Ang ang linyahan mo, yung mga next na kakausapin ko, if they like to start right away, sa ilalim mo na yon.
Tapos, dahil kumpiyansa nga ako, dahil tumataas yung batting average ko, di ba? Sabihin ko sa kanya na, and most of the time, yung mga taong nakakausap ko, they really start right away. As in, after na itong pag-uusap na to, start na. Okay? Tapos, bibigyan ko ulit ng pause, mag-iisip ulit siya. Okay? Tapos, diretso na. Kasi pag hindi ka nag-start, yung mga points na yon na sinimulan nila, wala na, hindi na sila umakit sa'yo. Okay? So, importante yan, nababanggit mo yung smart positioning. Okay? So, I think this is last. So, ang negotiation natin, part ng negotiation is you share your game plan. So, ang nasasagot dapat dito, paano mo siya matutulungan to get started? Kasi nga, di ba, ang main concern na gusto nating matap on negotiation is wala kasi siyang pang-start or kulang yung pang-start niya. So, sabi ko sa kanya kanina is, okay, so ito yung proposal ko, di ba? So sabi ko ganyan. Kasi ang goal ko naman dito is not just to share yung sana sa'yo. I'm here to really make you move and make that first step. So ito yung offer ko. So yung 20K, di ba, 6 na sa essentials yun. Kaya mo ba yung 3,490? Magagawan mo ng paraan yung 3,490 para at least yung para sa'yo, masimulan mo na, matry mo na. Oo daw. Kailan? Okay? So again, asking the right question. Kailan? Mga ngayong mga ngayong weekend. Dalawa ang weekend natin, di ba? Saturday, Sunday. So ayaw natin yung Sunday. Kasi tapos na yung cut-off. So kailangan Saturday morning. Okay? Kasi hapon cut-off na natin. So sabi ko sa kanya, so definite dapat ang game plan. Sabi ko sa kanya, sige, kung meron ka na by Saturday morning, kasi ang cut-off natin is hapon. So, sinasabi ko na sa kanya, ang cut-off natin ay 1:59 p.m. So, para na, na-engrave na sa kanya na kailangan mabigyan ko na ng update si Lyra ng morning, di ba? Saturday morning. So, sabi ko sa kanya, if okay na, kompleto na yung 3,490 mo na Saturday morning, go na natin iyon. Okay? At least makapag-start ka na, padalhan na kita, sabi kong ganyan. Tapos yung 5 self-essential, kukunin natin siya doon sa mga taong mapapakausap mo sa akin. 5 lang yan, friend. 5 tao lang na gusto maging healthy. Pakausap ka ng 5 to 10 people. O, kailangan i-manage mo ang expectation, ha? 5 to 10 people. Kasi alam mo naman na hindi lahat mag-i-start ka agad. May pang-start ka agad with product consumption. So, bigyan mo siya ng tamang expectation na 5 to 10 people ang dapat mapakausap niya tayo on the first week. So, yan yung first week goal, okay? So, ngayon, what if sa 10 yan? So, bibigyan ko na siya ng idea. What if sa 10 yan, yung isa dyan nag-business? O di yung points niya, aakyat sa'yo, pagbabasehan ng iyo sana for your dollar commission that week. Yung kabilang side mo, tulungan kita doon. So, mas mapadali sa'yo yung pagkita. So, first week mo pa lang, pwede ka nang kumita ng dollar. Basta sa first week rin na yan, makumpleto natin yung 6 na self-essential. Okay? Yung 3,490 sa'yo, and then yung 5 galing sa mga taong kakausapin natin. So, kung ano yung magiging order nila, i-order natin yun sa account mo. So, wala kang nilabas. Gets nyo po ba? So, na-try nyo ba yung ganyang negotiation o first time po ito? Okay? So, importante yan. Kasi, guys, itong tandaan nyo, yung mga kausap natin, hindi pa sila, kailangan nila ng leader. Ikaw yun. Ikaw yung magli-lead sa kanila. Nilid mo na nga sila sa'yo sa presentation eh. I-lead mo na rin sila para makapag-decide. Hindi pa yan agad-agad leader. Kahit leader material yan, manager na yan, supervisor na yan. Yan, magbibility yan. Pwede mag-pay on the spot agad yan, lalo pag dominant. Pero kung hindi sila yung ganong personality type, all the more na dapat magpaka-leader ka, na i-lead mo sila into ano ba yung dapat nilang gawin. Paano ba natin pagtutulungan? Okay? So, yan po ang ginagawa kong strategy. And that really works. Okay? That really works. 100% po. Nag-work iyan. So, kailangan dyan 100% confidence saka aggressiveness. Hindi po pwede na palamya-lamya mong binabagsak yung game plan. Dapat talagang, desidido ka and sure ka na ito yung
kaya kong itulong sa'yo. Okay? So, next is you bargain. Okay? Ano iba-bargain mo? Products. So, dalawa po ang bina-bargain. Pwedeng ang i-bargain dyan, meron na akong definite na magpipiin. So, kung nagawan mo na siya ng paraan, start na natin ngayon. So, sa follow-up yun. Pero ito, bargain natin ito na on the spot kasi ang goal natin. So, ang iba-bargain mo, product. Okay? So, paano ko siya sinasabi? So, kung ano yung magiging extra product purchases ko next for this week, and hindi ko naman siya kailangan for my own account, itutulong ko na siya sa'yo. Kaya dapat kung hina-hina ka sa retail, gawan mo na siya ng paraan na ma-develop yung weakness na yan. Okay? Kailangan ma-turn mo yan into power na maging skill mo siya. Okay? Kasi makakatulong yan to fuel your sponsoring business. Pag gumagaling ka sa retail, mas nakakapag-sponsor ka. Imaginein mo, kunyari, kaya niya na ang 15,000. Kunti na lang, hindi mo pa ba ibabargain yan? Bargainin ko na yan. Diba? So, na makapag-start na. Agad-agad. Hindi na yung mag-iisip pa, baka magbago pa isip niyan. Okay, ngayon, again, after natin mag-negotiate, ang kailangan is tatanungin natin. Okay? Ask if he or she is okay with the game plan. So, okay ka sa game plan natin. Sasabi niya kanina sa akin, okay daw. So, enroll ko na siya. Kaso, hindi niya alam yung team niya. So, on the spot dapat, kulang lang ng tin, okay? So, pinapasilipan natin sa ating BIR representative ang tin niya. Pero nasa akin na yung details, okay? So, dyan mo masisigurado na yung taong kausap mo talagang game siya sa game plan kasi nagbigay siya ng details. Okay? So, kung yes ang sagot at ready ang mga details, enroll mo na kaagad. So, pakita ko sa iyo yung website. I-website tour mo na siya. And then dito, this is where we enroll associate or preferred customers. So, ikaw, dahil gusto mo mag-build ng business, associate. O, tapos, pak. Next. Fill in ang details, fill in ang products. Okay? Website tour. And then, enroll. Okay? Now, if not, kung ang sagot niya, hindi pa, pag-iisipan ko pa. Yan. Yan. So, anong pag-iisipan mo? Okay? So, mag-handle ka na naman ng objections, magne-negotiate ka na naman. Okay? Ngayon, na-negotiate mo na ulit yun. Kung ilan man yan na objections niya pa. Tapos, tinanong mo siya ulit. So, ano, okay ka na? Game ka na? Tapos, ang sagot niya pa rin, hindi talaga eh. Pagdadasal ko. Alam mo, ang follow-up ko talaga dun sa mga nagsasabing ipagdadasal ko. Kinabukasan, i-message ko yun. Sasabihin ko, Joy, kumusta? Anong sabi ni Lord? Sorry, yan talaga ang follow-up ko, Day. Pagdadasal mo pala, o anong sabi ni Lord sa'yo, di ba? Okay, so, kung hindi pa, i-ready mo na ang follow-up. Dapat mapag-usapan ninyo, kailan mo siya kakausapin ulit, ano yung plano ninyo, di ba? So, kunyari, sabi niya, ipagdadasal ko pa, wala na tayong laban dyan. Nilabas niya na si Lord, di ba? Nilabas niya na yung card niya kay Lord. Okay, so sabi ko, so hinahandle ko pa rin yan. Sabihin ko, alam mo, ganyan din ako noon. Talagang gusto ko ipag-pray, ganyan. Pero alam mo, hindi talaga ako nakatulog nung gabi na yun. And kapag hindi ka nakatulog ngayon, yan na yung sign. Mag-fight ka na talaga. So, pag hindi ka nakatulog, sabihan mo ko agad-agad bukas para makapag-enroll ka na. Ano ipagdadasal mo, samahan kita. Yan, di ba? So, tawag dito, after na yon, so sabihin ko sa kanya, bukas balitaan mo ko, whether it's a yes or a no. So magsabi ka na ng ganun. Kasi mas okay na mag-no siya sa'yo kaagad, di ba? Kesa gamit-gamitin niya pa si Lord. Hanggang 10 years na si Lord pa rin, hindi pa siya tapos magdasal, di ba? Hindi niya pa alam ang sagot ni Lord, di ba? So, kaya sa gamitin niya pa yon, sabihin mo na whether it's a yes or a no, sabihan mo lang ako. Kasi anyway, kung mag-no yan, edi push mo yung product. Diba? O di naging product user mo siya, nasimulan mo na doon. Alright? So, yan. Now, eto na. Always remember, don't miss out on 10% growth bonus. Ito kasing 10% na to,
on initial purchase lang siya, tama? Hindi siya on second purchase, third purchase, so on and so forth. Sa initial enrollment lang. So, ang ginagawa ko, kahit ang game plan namin ay 3,490 lang ang gagawa ng paraan niya para sa kanya, personal product ko yung ipapadala ko muna. Ang ilalagay ko na initial purchase sa account niya via 2C2P, okay? So, hindi mo kailangan bayaran kaagad. I-work out ninyo kasi yan for the following week or for this week. So, ang ilalagay ko pa din doon ay 6 na sauce essentials. Kasi pag isang sauce essentials lang, ay, day, magkano lang yon? $3.4 lang ang nakuha natin, di ba? Pero kung 200 points yan, 204 points, 6 na sauce essentials, o di may $20.4 ka. Gets? Di ba? Sayang yon. So, 6 na sauce essentials pa rin ang piniplace ko. Okay? So, sabihin ko, mag-swap na lang tayo ng sauce essentials. Hiramin na muna kita. Basta ito, at least ang goal natin, malinaw sa atin na 6 ang kailangan na ma-push natin. So yung isa dito, dahil babayaran mo yung personal consumption ko, so kukunin ko na ito, 5 na lang ang kailangan. Okay? So yan, kung follow-up siya, wag na wag kakalimutan before we end, kailangan i-helmet. Okay? So helmet, ibig sabihin ko na yan, sabihin mo sa kanya na kailangan protected siya. Hindi siya pwede, kapag nauntog siya, hindi niya makakalimutan, okay? Yung sinabi mo sa kanya. So, ang pag-helmet, ganito po yan. O basta friend, I know excited ka na and happy ka naman on what I shared with you about Usana. Pero just in case magtatanong ka later on, lalo na kung sinabi niya na kakausapin niya si husband, magtatanong-tanong siya sa market niya, di ba, kung kumusta ba, yan, okay? Kailangan helmetan mo talaga yan. So, yung mga makakausap natin, 3 klase lang kasi yan. Pwedeng informed, misinformed, or uninformed. Yung mga uninformed, yan yung totally wala naman silang alam sa Usana. Misinformed, ito yung mga narinig-rinig lang ang Usana, pero hindi naman sila part of the business community. So, they don't know about how the business works. And yung informed, ito yung mga nasa loob talaga ng Usana. So, pag nagtanong ka sa uninformed, sa misinformed, minsan yan pa yung mga feeling informed. Kailangan sabihin mo talaga yan, di ba? Yung mga informed, doon ka dapat nagtatanong. Parang pag sa klase, di ba? Kanino ka ba magtatanong? Doon sa top 1 o doon sa pinaka-least sa section ninyo? Di ba sa top 1? Okay, so para maintindihan niya, o di na helmetan mo siya ngayon. So pagdating niya pagkatapos ng meeting ninyo, nag-usap sila ng husband niya, naalala niya, naku, misinformed ito. Napo-profile niya na misinformed ito. Sabi nga ni Lyra kanina, yung mga informed dapat ang tinatanong. Okay, so pwede mo rin idagdag dyan if you want to know more about Usana, how big this opportunity is, I can schedule a meet-up with my mentor, with my personal mentor, with my coach in the business para mabigyan kanya ng idea. Somehow matulungan kanya in making your decision. Okay? So yan yung mga pwede mong ways to schedule a follow-up na kaagad. Okay? So that's it, everyone. And remember, you are the asset. People join you. Ikaw talaga yan. Ang sinasamahan nila, not your upline, not Usana. So kailangan ikaw marunong kang ibenta yung sarili mo, i-brand yung sarili mo, and i-possession yung sarili mo that you can really help them start and work their way up in this business natin sa Usana. Alright, so that's it. And I hope marami kayong napulot from that.